Mayong aga! Hallelujah! Welcome ni Pastor Alfredo Hobero. Madamo king nga salamat sa iya kabuhi nga i-share niya naman sa aton ang pagpabatuod niya parte kay Jesucristo. Kagagahom nga nabaton niya kag nabaton man naton tanan. Glory to God. Good morning. Hallelujah. Amen. Gibuhat mo Ginoo ang kabilutan. Ug sa imong kaugalingong mga kamot, gibuhat mo ang mga langit. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron magkantay ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron magkantay sa imong langit. Pagkasimbahon simbahon ka, Diyos na ganghanan, taga-simbahon ka. Taga-awitan ka, Diyos na ganghanan, taga-simbahon ka. Simbahon ka, Diyos na ganghanan, taga-simbahon ka. Taga-awitan ka, Diyos na balaan, taga-simbahon ka. Taga-simbahon ka. Padayon kita sa pagsimba sa Ginoo. Siya nga atong tagaang dungog ug himaya. Dungog ug himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan,
O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Pagaliwat to. Tungkol kong himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang dagunong simbahon kung halaran. Ang tanan kong gugma, kinatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Dumog kong himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang dagunong simbahon kung halaran. Ang tanan kong gugma, kinatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tagos kang dagunong simbahon kung halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang dagunong simbahon kung halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Matod kay Diyos ang aton kabuhi para sa Ginoo lamang. Karon mag-communion kita. Ang tanan salamat Lord sa subong aga. Sa amon nga pagpamalando. Tuod gid ang gugma mo para sa katawhan mo. Aragid. Siglik gin hilway mo kami sa kasalanan, sa impyerno, sa balatian, o ano man mga problema nga nagaabot sa amon. Ikaw ang Diyos nga nagakayo. Taas nato ng tinapay nga ini. Ang tinapay nga ini nagasimbolo sang lawas ni Kristo. Lawas nga mo ini ang dapat ano namon. Ang lawas ni Kristo amo ang kalanon.
ang sangamon espiritu. Apang ang tinapay nga ini, kalanon sangamon lawas. Singgabi nga gintugyan si Jesus, nagkuha sang tinapay, ginpamihak-pihak ini, nagpangamuyo kag nagsiling. Ini ang akon lawas para sa inyo. Sa inyo pagkaon sini, imuan ninyo ini sa akon handumanan. Aton kanon ang lawas ni Kristo. Ining dugo ni Kristo. Amo ini ang tanda sa paghilway sa amon mga kasalanan sa krus. Nagantos, napatay, kag nabanhaw liwat. Pagkatapos ng paniyapon, nagkuha sa Jesus sang kupang, kag nagsiling. Ini ang aton bag-o nga kasugtanan, nga akon gintugutan, pagi sa akon dugo. Sa inyo pagkaon, pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Aton imnon ang dugo ni Kristo. Amay, salamat gid sa bugtong mga anak. Gagin padala mo sa amon para kami mahilway, para kami matagaan sang higayon nga mga buhi pa. Salamat Amay, nagpakaimol ka para kami magmanggaranan. Nagpakamatay ka para kami mabuhi. Nagsakripisyo ka para madula kami sa kabunlayan. Kawang Diyos nga mapinalanggaon, mapinatawaron, kag Diyos nga wala sang katapusan. Ini ang amon pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Ang tanan magasiling. Amen. So, mabalik kita sa aton mga bangko, kag maayong aga sa tanan. Sa tanan nga ari diri subong. So subong gin pahibalo na namon sa bilog Coronadal nga may ara kita Ilonggo service diri sa aton nga simbahan nga ini. Kay sa iban nga simbahan wala kasing para sini nga serbisyo nga nagapaagi sa Ilonggo. Sa mga bag-o, mga bisita, mayong aga sa inyo tanan. Pwede ba lang ang mga bangko punan nyo? O sige, bilis-bilisan para makaumpisa kita sa aton mensahe subong adlaw. Salamat man sa mga nag-fasting, no? Prayer and fasting for 21 days, no? Subong kag amo ang ining adlaw nga amon day number 4, no? Number 4 pa lang kami, so may mga malawig-lawig pa, 17 days pa kamagabot. Kag salamat sa tanan nga nang nag-ooperar, kag nag-upod sa amon, kag salamat kid sa inyo tanan. Ang Diyos may aragin nga reward sa inyo. Subong ang topiko naton kung paano naton ang gahom sa pagpakamatuod kay Ginoong Hesukristo. Maging witness kita gahom sa pagpamatuod kay Ginoong Hesukristo. So amo ini ang aton nga mga buluhaton, ining mga Kristiyano, ining mga tumuluo. Labi na gid diri sa aton ministry, BCF Coronadal, isa ka testigo ni Jesus. Testigo ba kamo ni Lord? Yes. Hindi kita Jehovah Witness, no? Kundi testigo kita
ni Jesus sa iya mga binuhatan. So bago ang tanan, aton iniintindihon kung ano gid bala ang buot sing ganon sini ang maging pagpamatuod. Witness, paano ba ang isa ka testigo? Ano, ang witness, ang ginatawag, ang witness, isa ka saksi, nagapamatuod, or testigo. Sulat niyo para mabalaan niyo kung ano ang witness. No? Witness is isa ka tawo nga nakakita. Di ba kung may mga kaso na pamangkot, nakita mo gid ba? Butsing ganon, witness ka sang natabo. Isa ka tawo nga nakabati, kag na-experiensyan niya ang natabo. Testigo siya sang binuhatan. Sang natabo ang isa ka-event, ara ka. Kag kilala mo ang natabo. Kilala mo mga suspect. So may mga kaso, di ba, sa mga pulis, bago ka magkuton, pila ang distansya mo itong nakita mo magaging tiro siya. Magambal ka nga, 2 ka kilometro, hindi ka mapatihan nga testigo kay sobra kalayo. Butsing ganon, palagpat na lang ng imoya. Butsing ganon, ang testigo, ara lang sa luyo. Lapit. Lapit ka ba kay Jesus? Tiwi kung malayo ka kay Jesus, hindi ka mahimo nga testigo. Hindi ka mahimo nga witness ni Jesus Christ. So, ang ikadua, diri niya, as a born-again Christian, mapamatud-an ko ang akon kaugalingon nga isa man ako katestigo kung ano kaayo ang Diyos sa kabuhi ko. So, nangin ako. Wala ako nahuya. Bisan din ako dalon, makatestigo ako sang kaayo, sang Diyos nga ginasimba ko. Ang Diyos nga ginaalagaran ko. Kag saksi man ako nga siya ang matuod nga Diyos nagsakripisyo, napatay kag nabanhaw pag-abot sang 3 ka adlaw. So karon kinahanglan gid naton kung testigo kita, kilalahon ta ang aton testiguhan. Di ba kung sa kaso ginamangkot ka, kilala mo gid ini balang ginatestiguhan mo. So kilalahon naton, isa-isahon ko para medyo clear karon, masigin ako pahambal sa ending, makilala mo gid kung ano. Jesus, ang una, kilalahon ta si Jesus Kristo. Ato divide daw, Jesus kag Kristo. Si Jesus amo ni si Jesus. So derived from the Hebrew word Yeswa. Nagalin sa Hebrew nga word Yeswa ang meaning, or may sugpon, Yahweh saves, or the Lord is salvation. Siya ang Diyos sang kaluwasan. So makilala naton isa-isahon kung paano ka maging testigo, sino ang imo testiguhan. Kilala mo siya. Dayon, Kristo. Kristo, amo ning Christ, derived from the Greek word Christos, which translate in the Hebrew word Messiah. Messiah, or meaning the anointed one. Di ba kung magambal kita, anointed one, wala na sing may makalabaw sina. Siya na ang pinakamataas sa tanan, no? So, sa aton nga born again Christian, nagapamatuod nga si Jesucristo aton Diyos. Di ba? Di ba? Diyos na aton si Jesucristo? Amen. Manluluwas. Okay. Tag-iya sang tanan. Source ang nagasustiner para sa iya sumulunod. Kag
siya ang aton mangangapin. So karon amo na ni testigo kita kay Jesus Kristo nga siya ang aton Dios manluluwas, siya ang aton source, siya ang aton sustainer sa aton nga sa mga sumulunod kag aton siya mangangapin. To umpisa naton pang aton nga topiko para aton gid bala makilala ang paging testigo kita. Testigo botsing ganon nakita mo. Testigo botsing ganon nakabati ka. Testigo meaning ara ka sang natabo. Di ka pwede magtestigo sang natabo, wala ka. Kag hindi mo kilala ang intestiguan mo. Correct? So, umpisa na kita. Ano ang hinimuan ni Jesucristo nga gusto mo pamatud-an sa kabuhi mo? Karon, ang pamangkot diri hibaluon naton kung ano gid bala ang dapat mo testiguhan parte kay Jesus. Ano bang natabo sa imo nga si Jesus ang naghikot? Una, ini sa akon lang simple sa akon kabuhi, mayara kita nga aton nga natabo sa kabuhi ta nga dapat ta ibalik sa Dios ang paghimo pareha sining natabo nga maayo. Una, ginluwas niya ako. Jesus saves me. Siyang nagluwas sa akon kag nabatsyagan ko gid sa akon tagipusoon nga wala na sang iban nga nagluwas sa akon kundi si Jesucristo. Kagamo ini nga gusto ko pamatud-an sa bilog kalibutan nga ako isa ka sugarol, isa ka hindi maayo nga tawo pero ginluwas niya ako sa mga butang nga dapat ko butangan. Gusto sang Ginoo nga dapat nga maangkon mo ang iya nga kaluwasan. So siling nga diri Titus 3 verse 5. Ginluwas niya kita hindi tungod sa aton maayo nga mga binuhatan, kundi tungod sa iya kaluoy sa aton. Kaginhimo niya ini paagi sa Espiritu Santo nga naghugas sa aton kag naghatag sing bag-o nga kabuhi. Wala na sang iban nga naghatag sa akon sing bag-o nga kabuhi, ang kabuhi ko nga malaway, ang kabuhi ko nga madulom, ginpasanag ni Jesus. Ang kaluwasan hindi mabakal. Tandaan nyo ini, hindi ni padamo-damo kwarta. Hindi, ang kaluwasan hindi mabakal o kon maangkon paagi sa mapaghimo sang maayo nga butang. Kundi pagtuman sa kasuguan. Hindi kita maluwas tungod ayo kita nga tawo. Damo sing maayo nga tawo. Pero hindi maluwas. Di ba maayo manghatag ka sang mga bulig sa mga tao? Maayo ka maghatag sang kwarta nga hindi manimo. Halin sa mga kurap. Di ba maayo? Pero hindi gusto sang Diyos. Ang pariya sini nga maluwas kita. Bala nyo, ang pagluwas sa aton nagalin lamang sa iya kaluoy. Ang Diyos maluluyon. Bisan ano ka kahigko, ang Diyos maluluyon. Kag ang gugma sang Diyos, siya hindi kita makakambyo sang aton kaugalingon. Never kita makabaylo sang aton kaugalingon, kundi ang Diyos lang ang nagkambyo sa akon.
So na siguro masiling ka, mayo ang kabuhi ni pastor. Yes, mayo. Damo, kwarta. Pwede ka mag-enjoy. Pwede mo libot-libot ang ibang nga lugar. Kaon di, kaon to, inom di, inom to. Pero, hindi na makakambyo sa akon. May balay ka. Damo ka sa lakyan. Damo unod sang imo panimalay. Damo unod sang imo refrigerator. Pero, kung ina nga balay, wala sang presensya sang balaan nga espiritu, ina nga balay, wala pulos. Kagin mamatudan ko gid ina. Wala pulos ang isa ka balay o isa ka tawo nga wala ang presensya sang balaan nga espiritu. Ang Espiritu Santo ang naglimpyo sang aton espirituhanon nga kahigkoon. The Holy Spirit amo ni nag-cleanse aton. Ang aton espirituhanon nga mahigko. Sa na, buyayaw di, buyayaw to. Para sa aton daw bali, wala lang. Gasilinggitan kita, bastos kita. Apang sang nagpuyo na ang balaan nga espiritu sa aton, naglain na ang aton pagkatawo. Ako salamat gid no kay nakilala ko ang Diyos kay sa akon mga kabayawan. Kasi siyempre nag-umpisa ang ministry upod kami tanan. Brother Rainier, Dora, ang akon kabayawan pangaiban. So na-encourage gid ako sa pagsunod sa maayong balita. Ang gospel, amo ini ang nagbago sa akon pagkatawo. Kung wala sang gospel, siguro ambot lang kung ano na ako. Ini nagakahulugan sa pagliwat sang Diyos sa aton kasing-kasing. Ginakambyuan sang Diyos ang aton tagipusoon kung sang una, dalo ka. Makasarili ka. Ang kaugalingon mo lang ang imo ginalantaw. Magabot ang time. Nga ang balaan nga espiritu amo ining magakambyo sang imo kasing-kasing. Ang hindi mo maubra, maubra mo na. Kung kisa natingala ka sa kabuhi mo. Because of the Holy Spirit that dwells in your heart. Kag, ang siling niya pagidri, ang Holy Spirit, amo ang nagbaylo sa aton nga magbago. Ang Titus 3 verse 5 siling nga ang kaluwasan, ay ning bilog nga verse siling nga ang kaluwasan regalo sang Diyos. Tungod sa iya kaluoy, kag ini ginahikot sa sulod sa naton sang Espiritu Santo. Siya ang nagabago sang aton kasingkal. Just like kay Arnel. Sa una si Arnel, hindi man ni maayo. Because gintugyan niyang iya kaugalingon kay Lord, kita mo man, sa bilog nila nga pamilya, makita mo, palahubog, tanan, ara. But still, si Arnel, huwag ginagsunod sa mga utod niya. Because the Holy Spirit, ara nga nag-start sa iya, amo to ang nagbago sa iya nga pagkatao. Dapat gid naton pamatud-an ini bilang isa ka testigo nga ang Diyos amo ang nagbago sa aton. Ang ikaduha nga rason para sa akon, ginbag-o niya ang akon kabuhi. Amo ini sa bilog nga tagawali ko, ginagamit ko ang mga testimony nga natabo sa akon.
kagini ginpamatudan gid sang Dios ang pagbago niya sa kabuhi ko. Singona, hindi ako amo sini. Pero sang nakilala ko ang Diyos, ara ako mismo, gingamit na ako sang Diyos. Kay nagpagamit ako. Why na ako nag-atras-atras, pulos na lang gid abante. Kag diri, ang pagkamyo sang Diyos, proseso. Hindi dayon-dayon, proseso. Masiling siya, wala man nagbago si Utol. Proseso na, may agyan pa siya. So, siling niya sa 2 Corinthians 5 verse 17, pirmi man ini, nga verse nga ginaliwat-liwat. Ang siling, ang bisan sino nga ara kay Kristo, bago na nga tao. Wala nang iyadaan nga pagkatao, kundi bago na siya. Bago na ako. Ang pagtuo kay Kristo, nagahimo sa tao nga bago nga tinuga. Ang aton nga pagtuo kay Jesus, amo ini ang nagbago sa aton nga tinuga. Hindi ka makahambal nga wala mo ginbaton sa Jesus, nga wala mo sa ginhimo nga imo nga Diyos kag manluluwas, hindi ka bago nga tinuga, the same ka lang nga tinuga. Sa ginbaton ko sa Jesus nga akong Diyos kag manluluwas, dito ko nabatsyagan. Ginkabig ko siya nga Diyos. Kay ara na si Kristo sa akong sulod. Batunan niyo ang Diyos sa inyo sulod. Hindi sa kwa. Hindi sa pakita-kita lang. Gusto sang Diyos, sincero kita, nga ginbaton ta siya. Hugot sa aton tagipuso. Isa, ikaw, katistigo ni Jesucristo, nga binago ang imo kabuhi. Testigo, ikaw. Paagi sa imo paghambal. Ang akon mga panghambal, hindi parehas sini sang una. Ang akon ginalantaw, hindi ang subong nga ginalantaw ko. Ang akon pangginawi, hindi parehas sini nga pangginawi sang una. Ginkalintat ko ang nagliligat. Kaginatubang ko, ang bago nga kabuhi upod si Kristo Jesus. Dati ako ara pirmi sa sugalan. Kilala ako, pasin sa diin, nga lugar, pagkanto yung sa sugalan, kanto ka mo sa bulangan, pagsiling mo pangalan ko palang, ara gid ako, kilala gid ako. Just like kahapon, nagtawag ka nga akong migo, tag-iyasang bulangan, Johnny Tobiano ko. Isa ka tag-iya, isa ka bilyonaryo na. Pastor, kamusta ka na? Siling ko, bless ako. Hindi siya kaintindi ka bless ba? Anong bless? Bless ako ba? Ara, pero may ang Ginoo sa akon. Ang talan nga gusto kong inatak ni Lord. Amo nang bless. Madali. Yati kamusta ka na? Okay. Ikaw okay lang, bless ako. Then siling ko, bro, pwede namon gamiton ang imo lugar. Kaya ang lugar niya daw paraiso. Damo tuod manok, pero ang mga flower, bugambilya niya, pagkadamo-damo nga kanami, ang iyang mga isda, damo-damo, parrots, ostrich, nami ang iyang nga lugar. Ligo bro, pwede mo kami i-cater this Thursday, kay may ara kami church growth meeting. Okay, pastor. Ano gusto niyo manok? Iyawan ka mo? Why? Kay tungod, wala ka nahuya. Why ka na hadlok kung sino man siya? Basta,
makita sa imo ang bagong nga pangginawi, bago nga palang lantaw sa imo, bago ana ang imo nga panghambal. Sa nagtuo ako kay Hesus Kristo, bago ako nga tinuga. Ang tanan kinahanglan ginhatag sang Dios sa amon. Siling ko gani sa una, dinabalik-balik ko ni nga kung madula ako sa mga illegal ko nga ginahimo, gutman ang pamilya ko. Ang demonyo, deceiver gina siya. Ganyaton niya ikaw. Diri ka sa akon, kay tagaan ta ikaw sang tanan mo nga kinahanglan. Kag wala gid ako nagsunod balan nyo, ano ginhimo sang Dios. Ang tanan namon nga kinahanglanon, gin-provide gid sang Dios. Ang ikatlo nga natabo sa kabuhi ko, ginhatagan niya ako sang paglaom kag kalinong. Budlay, sa isa ka tawo nga way kalinong. Budlay, sa isa ka tawo nga way na paglaom, wala na pag-asa. Just like karon may kadtuan ako kag mag-testimony ako sa iya. Sang na-stroke siya, nadamay ang tunga sang lawas niya, kagang tunga sang iya mata, hindi na siyang makakita. Siling sang doktor. Kay siling niya, ang nerve, wala, patay. Karon gani malakat ako, kag matestimony ako dito sa iya, 2:30. Kasi rin ko 2:30, maabot na ako. Nga ako, 1993 pa, na-diagnose ako, nga hindi na ako makakita, tungod ang akon mga ugat sa akon mata, dunot na. Pero, kaayogid ang Diyos sa kabuhi ko. Hasta subong, kita ko pa si Roque, kita ko pa si Orlan, kita ko si Ivy. Hasta subong makakita pa ako tungod lang sa akon pagtuo kay Lord nga pwede niyang himuon ang hindi mahimo sang doktor. Dunot mahimo nga makakita pa. Karon amo ning katuan ako isa dito nga na half body nakuha ang mata niya. Then na-diagnose nga hindi na makakita. Pero siling ko gani, hindi na matuod. Pwede mo i-deny kung anong himuon sang iyawa sa imo. Our God as the most highest God. Kag siya ang makagagahom sa tanan. Isa ikaw, katistigo ni Jesus. Kung hindi ka mahuya, nga imo ini ipaninggitan. Ang Diyos nagabulong sa mga bulag. Ang Diyos nagaayos ang may masakiton. Wala ka hangin, ang Diyos naghatag hangin. Way ka kwarta, ang Diyos naghatag kwarta. Bago lang, 2 di ka 3 yata, dinggi. Taas kayong dinggi. But when we pray for that, mga bata, mutuari din sila. Dayon-dayon, naayos sila the other day. So, salamat sa Diyos. Nga siya ang Diyos nga makagagahom. Ano man, ang aton pangayoon sa iya, willing gid siya nga maghahatag. Ang ikatlo, amoning, ang paglaong kag kalinaw. Romans 15 verse 13. Kuha nyo ang verse. Kagamoy ni ang inyong patunan, pasigi-sige, balik-balik. Kabay pa nga ang Diyos nga naghahatag sang paglaom,
maghatag man sa inyo sang kalipay kag kalinong. Tungod sang inyo pagtuo sa iya, agod paagi sa gahom sang Espiritu Santo, magadugay pagid ang inyo paglaom. Wow! Nagatuo ako, ang Diyos amo ang ginahalinan sang paglaom kag ang kalinong. Siya ang tagiya sang kalinong, siya ang tagiya sa paglaom. Siling ko gani, takabuhi ko. Lord, nagalaom gid ako, nga padugayon mo pa gid ako, kay wala pa nahuman ang misyon ko. Tagay ko kalinong nga mag-focus sa pulong mo. Bala nyo, every time maghatag sang tupi ko diri si Pastor Andro, hindi ni sing pahambog. Tungod ka, focus ka sang ginahatag sa imo nga assignment. Paghatag Miyerkules, Huwebes sang aga, tapos na ang malawig naton nga mga top topiko. Why? Because para sa akon, mabulong ako. Kung nagatuon ako, sining gani, magadugang pagid ang inyo paglaom. Kung sige ka mo, dikit kay Lord. Paano ka maglaom kung hindi ka gani niya man kilala? Hindi mo man kilala ang Diyos. Just like sa Hope Church, isa man kakongregasyon dito sa Hope Church na ginapangunahan ni Pastora Gingging Bilyan kag ni Joel Bilyan. Siyempre, ang ministry gastos. Pero kung gadikit ka kay Lord, si Lord naghahatag instruksyon. Karon may building na kami. May building na ang Hope Church. May mga kompleto na. Kag nakabakal na para sa ministry, 2 kasalakyan. May kwarta ba sila? Wala. Kundi nagalaom langgid sila. Lord, tagay kami sang galamito namon para sa ministry. Karon makita nyo ang salakyan. Sikanhan lang. Pero, kung ang Diyos ang gumamit, karon pag-una kay gin pagkambyo-kambyuhan na, 2 pa kasalakyan. Every time, pagsiling ni Pastora Gingging kag ni Pastor Joel, nga magsimba kita tanan, sakay sa ila salakyan. Kag matabugid nga magsimba gid sila. Kay may paglaom sila, may kalinong sila. Why nagapangabudlay sila nga isipon pa kung paano makaabot sa main big church. Ako nagapasalamat man sa mga nagdugay na diri. Kay Brother Rinier, Pastor Rinier, kay Ma'am Nora. Siyempre sila supporter gid sang simbahan. Nga nagasupport sila, kay may paglaom sila. Hindi man iban makasupport. Kay way paglaom. Way kalinong sa ila tagipusoon. Bala nyo, ang may kalinong, amo ini ang ginatagaan sang Diyos sing assignment. Siyempre, wala kasing ginaisip nga hindi nga mga malain, kag ginaisip mo pulos lang gid kayuhan. Nagatuogid ako nga ang Diyos amo ang ginhalinan sang paglaom kag kalinong. Siya ang source sang tanan. Pagi sa gahom sang Espiritu Santo, magadugang pagid ang inyo paglaom. Importante gid sa tanan ang Holy Spirit sa kabuhita. Sa subong, ang Holy Spirit ang pinakadamo
trabaho sa tanan. Hasta subong ara siya. Siya na ang nagahikot sa tanan. True hope comes from trusting God. Ang paglaom nagaling sa pagsalig sa Diyos. Kung wala ako salig sa Diyos, nga maglaom pa ako. Pasaw na, may problema ka nga minilyon. Sa din ka magsalig. Sa tao nga wala milyon. Salig ka sa may milyon, bilyon nga tao. Paano ka masabat ang problema mo kung kanto ka man to sa pigado? Ang Diyos ta, manggaranon. Manggaranon. Kag, amo ini, dako ang paglaom pagi sa gahom sang balan nga Espiritu. Ang ikapat, para sa kabuhi ko, ginayo niya ang akon balatian. Damo ang inagyan ko, nga balatian. Siyempre, ang mga panahon, nag-aabot, nag-COVID, may ano nila nga mahatag ulan, magtrangkaso, balatian nga atunat sa COVID, gid, amo tong isa ka, pinakadako, gid, nga balatian, nga akon, gid, dapat dumdumon. Siling sa Proverbs 4:20-22. Anak, pamatiising maayo ang mga ginatudlo ko sa imo. Hindi gid ini pagkalimti. Sipon nyo, gahambal gid ang Diyos, kundi tipigi ini sa imo tagipusoon. Diri sa tagipusoon, hindi pagtipigi sa imo bulsa. Tagipusoon, kay nagahatag ini sang maayo nga lawas, kag malawig nga kabuhi sa mga nagabaton sini. Once kagin baton mo ang instruction sa Ginoo, kag imo gid sundon kag tipigan. Tagaan ka sang maayo nga lawas, kag malawig nga kabuhi sa mga nagabaton sini. Tigmamalatsyon na ako. Bisan doktor, nagakadto gid si Doktora Pakalda para tanawon ang iya pasyente nga hindi siya magpati siya gani gahambal, mapatay na si pastor. Hindi, gina siya makasalbar. Pero, gasalig ako. Sa Ginoo nga ginaayo niya ako. Ayuhon niya ako. Bala nyo nga gatawag si pastora sa cellphone niya. Ipabati lang kay Papa. Ang akon ihambal sila ni Mama, batui lang. Then, isa man nakahatag sa akon. Nga ginsunod ko. Nagahatag sang lahigay nga nahanungod sa importansya sa pagtuman sang pulong sang Diyos. Importansya inang instruction ni Lord. Pag-instruct ni Lord, oo. Pagpuli, wala. Dalita, malimtan ang pulong sang Diyos. Hindi lang ini basta pagpamati, kundi mag-instruct ka ng Diyos. Hindi lang ini para sa pagpamati, para ini intindihon sang maayo. Kung isa din natin maintindihan ang pulong sang Diyos, hindi mo siya maintindihan, subong. Pero sa madugay, maintindihan mo na. Jilo, di ba? Subong makahambal ka na sang pamatuon mo kay Lord, nga si Lord ang nag-ayo sa imo, si Lord ang nagbago sa imo, isa ka katistigo. Di ba? Ang testigo, ang nakakita, ang nakabati, ang natabuan nga ara. Isa ka to, nga natabuan nga ara ka. Kung nagapagamit lang kita sa Diyos,
ang Diyos magamit gid sa aton bilang isa ka testigo. Kag ini nga testigo, ang Diyos nalipay nga may ara sa mga tao nga nagapamatuod sa niyang mga binuhatan. Ikalima, ginpakita niya ang iya gugma sa akon. Testigo ako. Ako mismo na si Jesucristo. Ginpakita niya ang iya gugma sa akon. Isa ako ka hindi maayo nga tao nga kung sa diin ginbag-o niya ako kay ginahigugma niya ako. Wala niya ako ginpabayaan. Tungod gani ang gugma sang Diyos, hindi naton mabalabagan. Hindi naton siya mapauntat nga higugmaon niya kita. Bisan sino ka man. Ano man ang inagyan mo, wala sing may makapugong sa Diyos nga maghigugma sa imo. Romans 8:38-39. Kay nasiguro ko gid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga iya ginpakita paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Bisan pa ang kabuhi diri okon ang kamatayon, ang mga anghel okon mga demonyo, ang nagakalatabo subong okon ang magakalatabo sa palaabuton, ang mga may gahom nga ara sa ibabaw okon sa idalo sang kalibutan, okon bisan pa nga mga butang nga gintugas ang Dios hindi makapahamulang sa aton sang iya gugma. Wala makapugong ang higugmaon ka sang Diyos. Higugmaon ko si Jelo, higugmaon ko si Amen. Hindi makapugong. Hindi nyo mapunggan ng Diyos. You cannot stop God to love you. So akong ginababatsagan ko gin. Nga ang pagigugma sang Diyos, ginpabatyag na sa akon. Isa ka, hindi, naghalin sa hindi maayo, pero subong, nakita ko. Tungod sa iya pagpalangga, ginbago niya ang bananawan ko, ang bago niya ang pamatasan ko, ginbago niya ang pagkatawo ko. So ini nga verse nagapahayag, sang matuod kag hindi mapunggan nga gugma sang Dios sa mga tumulo. Amo ini nga kita tanan dapat gid maghinog higugmaay. Kung tanan kita nagahigugmaanay, ang Dios yara sa aton. Hindi ya gusto may mga bahin-bahin. Diri sa simbahan nga ni ginalimbiyuhan gid nga wala sing may magsungod-sungod diri. Way sing maglalain diri. Nalimbiyuhan na ang simbahan ta. Na-purify na ang dapat limpyuhan. Kagaron na batsagan nyo siguro nga aton simbahan malimpyo. Hindi lang sa ini sa aton lugar. Malimpyo na ang tanga isa ang iya nga tagipusoon. Tagipusoon ang ginalimpyuhan. So ang isa ka matuod nga testigo o saksi, siya mangin maisog nga saksi ni Jesucristo. Nangin maisog ba ka mo o kung nahuya ka mo? Pagabot ka ni sa mga dalagko nga tao, ara si gobernador, ara si congressman, hindi ka mo kahambal parte sa Ginoo. Isog. Ano bang isog? Why not look? Bisan sino ang ginaatubang, handa magtestigo. Mangin maisog nga saksi. Hindi mo silingon nga kung nagpahayag sobra ka kusog ang busis kag may pamahog kag bastos. Hindi amo sina. Kundi nagapahayag nga may pagtuo kay Jesucristo. So tanan kita diri nga ari diri subong.
Balan ko, interesado ka mo. Sang mga butang nga inyo maangkon. Sino ba lang gusto ka testigo sa ni Yesu Kristo? Taas kamot. Okay? May ara pagid man nga hindi gusto mag-testigo. Ako, isa na ako nga testigo. Balan niyo kung testigo ka ni Yesu Kristo. Una nga himuon mo, wala ka nahuya sa pagpanaksi sang maayong balita. Wala ka nahuya. Magabot na galit lang ko katawo na hindi ka nakahambal. Wala nahuya sa pagpanaksi sa maayong balita. Romans 10, 11 to 13. Verse, lain na. Verse 10, chapter Romans 10, 11, 13. So, basahon ko na lang. Kay nagasiling ang kasulatan, ang nagatuo sa iya, hindi gid mahuyan. Di ba? Kung nagatuo ka kay Jesus, hindi ka gid mahuyan. Hindi ang Diyos naton nga pahuyan kita. Never. Sa kabuhi ko kagin pahuyan ako ni Jesus. Sige lang, hambal nga hambal. Kag verse 12, kag ini nga promesa para sa tanan. Hudyo man o kung hindi Hudyo, tungod nga ang Ginoo sang tanan, kag nagahatag siya sing bugana nga pagpakamayo sa tanan nga nagadangop sa iya. 13, kay nagasiling ang kasulatan, ang bisan sino nga nagadangop sa Ginoo, ano? Isa pa, ano? Maluwas. Dangop ka kay Kristo para kita tanan maluwas. Ang nagatuo sa Diyos, hindi mahuyan. Isipon nyo gid na, pirmi. Kung nagatuo ka kay Jesus, hindi ka gid mahuyan. Ang sino man nga nagasalig kay Kristo, hindi gid magapaslawan. O kung magahuya. Sa katapusan, ang ila pagtuo may sigurado nga padya nga amo ang kaluwasan. There is a reward in witnessing. May reward kali kung ikaw naga-witness. Bala nyo, kung sa Hall of Justice, may kaso, tapos ikaw ang witness, nagdaog ang kaso, di ba may reward ka? May attorney Nambong, Hinuba, di ba may reward atong witness? Ginatagaan sang tong nag-upod mo nga nagdaog ka mo sa kaso. So may reward ka kung sa kwarta, di ba? Tagaan ka kwarta, kaya mo nang reward. But, sa Diyos, may reward man. Eternal life. Kabuhi na wala katapusan. Kung ginatistigo mo nga si Jesus, amo ini ang iyang mga binuhatan. Wala sing kinalain ang Hudyo kag hindi Hudyo. Ang kaluwasan hindi limitado sa isa lang karasa. Tandaan nyo lang, ang kaluwasan hindi lamang sa mga Ilonggo, hindi lamang sa mga Ilocano, o hindi lamang sa mga Cebuano, kundi ang kaluwasan para sa tanan. Para sa tanan. Di ba? O kung ano man nga nasyon. Hindi lamang ang kaluwasan para sa Jerusalem. Pwede sa ibang nga nasyon. Ang grasya sang Diyos para sa tanan. Bisan sino, bisan ano ang iya ginhalinan. Ako naghalin ako sa sugalan. Kagkaroon ang kaluwasan ginhatag sang Diyos akon. Wala sa ginhalinan. Mayara ka nga, ang ilang nga pamilya halin pasing gamay.
Ara na sila, reliyoso kayo. Pero may naluwas sa ila. Hindi garantiya nga nagasimba-simba ka maluwas. Ang Diyos nagalaragway nga manggaranon sa paghatag sang kaayo sa tanan nga nagadangop sa iya. Manggaranon ang Diyos ta nga maghatag sa tanan nga nagadikit sa iya. Ang bisan sino nga nagatawag sa ngalan sang Ginoo maluwas. So, permi nyo man na mabatian, tawag. Kung magtawag ka mo ng may pagtahod nga pagtawag, hindi nga pagtawag, ginahimo nyo na lang expression si Jesus. Nahulog lang ang sinilas, Jesus Christ. Nakabunggo lang, Jesus Christ. Wala na sa tagipusoon nga panawag. Gusto ni Lord manawag nga may pagtahod. Kagalingid sa tagipusoon. Siya pa. Ang isa ka importante nga pamaagi sa panaksi amo ang Christ method of witnessing. Isa ini. Amo ini kung ikaw isa ka panaksi or saksi or testigo, amo ni ang nami gamiton, tama nga gamiton, ang Christ method of witnessing. Kung sa diin ginasunod naton ang mga tikang ni Jesus. Godly ang aton nga pag-witness. So, letter A, no, siling niya, ang pagpakig-angot. Ang aton pagpakig-angot bala, abyan sa mga tao. Paano ka makatestify kung wala hadlok ang tao sa imo? Hindi magpalapit ang tao sa imo kay kalain batasan mo. Kinahanglan isa ka-friendly, may respeto, may pag-abi-abi para i-testify mo ang kaayos ang Diyos sa kabuhi mo. Ang ikadua, ang pagpakita sang kaluoy. Kung nagatestigo ka mo, pakita nyo ang inyo kaluoy, sympathy, hangpon ang ila kinahanglanon. Siyempre, kung gusto mo nga tingpon sila, kag mamatudan ang Diyos, nga ang Diyos will give all your needs. Just like karon may bagyo sa dinto, Cagayan ba to? Nga nagakinahanglan sa mga tubig, pagkaon, damo-damo. Ang ilang ginhimo, nagbaligya sila t-shirt. T-shirt nga lang to, pangalan. Mayara sila t-shirt nga baligya. Dito sa t-shirt, may ginansya sila. Then amo to ginabakal nila sang kinahanglan sang Ginoo. Asang mga katao. Ginhimo nila nga may ara sila kaluoy. Ano gahatag sila sa mga kinahanglanon. Kang ikatlo, ang pagserbisyo or ministry. Buligan sila sa praktikal nga pamaagi. Sample sini, pareha sini. Serbisyo ini. Isa ka cancer patient, 14 years old. Naging istaran na sang malain ng espiritu sa iya. Natabo ini sa barangay Magsaysaylas 3 days siguro. Kagini ang bata lain na kay daw napuno na sa sang lain ng espiritu sa iya. Ina siya tatanong mo payat ang bilog nga lawas pulos na may lana. Wala tuo may makuot kang nga lana. Kay tungod na deceive. Nga paagi sa lana maayo siya mapalagyo ang demonyo. Apang atong lana amo galitong konsumo sang demonyo sa lawas na. So tungod sini sa ministeryo nga iniginhimo sang aton BCF Coronadal
labi na gid sa aton mga leaders, sa aton senior pastor, nakas out ang demonyo. Kag ang bata, nga halin sing umpisa wala nga kadlaw, nagpuli sila nga nagakadlaw. Hindi makalakat, pero nakalakat. Tanawon nyo, ang natabo sini, ini isa ka buhi nga testimonya. Hindi ka mo mahadlok kung may arak kita kadtuan. May mga prihan kita nga may sakit. Sa ini ka trabaho nga gusto sang Ginoo nga aton gid himuon. Ari kaga nakita gid ang tanan, ang mga leaders ara, ang nanay ara, ang tatay ara. Kung tulokon mo, siguro kung ikaw magtulok, wala na pag-asa ini. Pero sa Ginoo, ara gid ang isa ini ka epektibo nga paagi sang pag-witness, pagmatuod sang kabuhi ni Jesus or lifestyle ni Jesus Christ. Isa na ka namin ang testigos ka ang lifestyle ni Jesus Christ ba? O para na sample, may yes Lord, yes Lord. Ara ang tala. Amo pagpakita sang putli nga gugma paagi sa pagserbisyo sa mga nagakinahanglan na wala nagahulat sang balos o kon bayad. Amo ni gastos, siyempre gastos kagid, gasolina mo na mga tupod mo. Wala ni bayad. Ang aton prayer, wala kita yaga pabayad. Sinong kapanukot din nga BCF? Kaya aton ini siya pinahan. So mo ini ang pagbuhi nga daw si Jesus. Living like Jesus. Isa ini ka maayo nga pagtestigo. Nga nangamuhi ka nga daw si Kristo Jesus ikaw. 1 John 2 verse 6. Ang nagasiling nga siya ara sa Dios kinahanglan magkabuhi pareho kay Hesus Kristo. Kung naghambal ka nga Diyos ara sa imo, ang kabuhi mo daw si Jesus ka. Living like Jesus. Sa mo ini sa aton, makitaan sa aton nga mo ini. Hindi kita bastos, kundi may pagtahod kita, bisan sino man ang atubang ta. Sa Diyos, kinahanglan magkabuhi pareho kay Hesus Kristo. Ang kabuhi namon ni Pastora karon, way na kami galantaw sang amon para sa amon, kundi para sa iban. Para makabulig sa iban. True belief requires action that mirror Jesus Christ. Ang imo bala action, daw nagatubang ka lang sa espiyo nga makita mo ang kabuhi ni Jesus. Ang ginahimo namon subong, ang kabuhi ni Jesus, amo itong ginatestigo namon sa amon nga. Kung nagasalig kita, nga kilalahon nato ng Diyos, ang aton pamatasan magpaanggid-anggid sa pangabuhi ni Jesus. Anggid-anggid na ba ang batasan nyo kay Kristo? Daw wala gid may kasabat, kay wala gid may naganggid. Okay. We must imitate Jesus' lifestyle and character. Sundon ta, i-imitate ta. Diba? So wala, kung hindi ka si Jesus, daw si Satanas ka, bailuhin ang daan. To all BCF Coronadal, South Cotabato, our daily lifestyle must be walk the talk. Ano meaning? Walk the talk. Aton ginapakita sa Jesucristo sa pagpangabuhi sa aton adlaw-adlaw nga aksyon sa aton words and conduct. Walk the talk. Siya din kita makadto. Makita sa aton ang pamatasan nga Diyos nun. Walk the talk ang pagkabuhi nga balaan sa pulong sang Diyos. Amo ini ang ginatawag kabuhi nga pagpakamatuod. Bisan diin ka magkadto, you always testify the goodness of God.
Sino diri sa inyo kung magkato sa ibang nga lugar? Ginatestify nyo ang kaayos ang Diyos. Okay? Gamay pa lang. 1, 2, 3 pa lang. Gamay pa lang. So, diri sa BCF Coronadal, aragid diri ang pag-witness, no? Di na-obserban nyo diri sa BCF Coronadal. Diri sa aton ministry, ang una nga makitaan mo diri, pagpakita sing kaluoy. Di ba? Diri, nakita nyo ang pagpakita sang kaluoy? Showing compassion or helping those who are ignored by society. Ginabuligan atong mga tao nga ginsikway na sang aton sosyudad. Isa na da si Mother Lily. Tawag sa iya, istorbo. Ang tawag sa iya, mabaho. Ang tawag sa iya, sabad-sabad. Ginasikway sang sosyudad. Apang, diri sa aton ministry, aragid ang aton kaluoy. Aragid ang aton compassion, helping those who are ignored by the society. Aragid ang pagpalangga. Just like kahapon. Nagalakad kami ni Mama. Balan mo siguro, ang kaluoy ni Mama naging napalangga sa ni Mama. Then, kahapon nagalakad kami, una gid ang hambal ni Mama sa akon. Pangita ka sang cellphone para kay Lily. Bala niyo kung ano, no? Hindi namon gusto mga makapoy pa siya. Magkanto siya sa pulumulok, kung isang natuan niya, wala. Pero kung may cellphone ka, ara ka na daha. Para mahapos sa iya. Kadlaw ganit siya. Tanan na kantuan niya, kung isa, zero man siya. Pauli siya, wala to si Kwan. Tingaron, ginbaklan siya sang cellphone. Pemiro tong baratuhon lang, siling ni Mama atong mahal. Wow! Because ay nga. Pero sa tuod, si Lilibet, may ara siya nga ginpatago. Nabet na? Oh. So karon, once nga magtawag si Lilibet sa inyo, i-prepare na ang inyo inugatag sa iya. Through phone. Hindi na siya karon mag-arte nga mana. Through phone na. Para hindi masyado vulgar. So, man yun ang pagpalangga, ginabuligan, gintagaan siya isa ka room. Ara ng bathroom. Ara na tanan, ang CR, ang tulugan, kitchen, may ara na siya. Paano siya? Gintratar siya nga tao. Gintratar siya nga bata. Siling gani ni Jollibee kagabi kay nag-istorya si Jollibee. Amo nang magulang ko. Oo nak, amo ni, papustisuhin nyo na. So sige lang, coming soon anak. So ginapakita namon ang kaluoy. Nakita namon atong mga gina-ignore na nga tao para makapasalamat sa Ginoo. Karon, bala nyo kung sino ang gina-Bible studyhan niya. Kundiin niya ginapatestigo, ginatestify niya ang kaayos ang Diyos sa mga pari nga ginakantuan niya. Pari na isa ang nagatestigo. Abibit, ikaw man pre, bisa na huya man siya. Pero ginatestigo siya nga kaayo gid sang Diyos. Kagkaron wala na sing may gahambal nga mabaho siya, pagkahamot siya. Professional bigar with cellphone, with duwagid kabilog ng iyakulon. Bit-bit gina, kay siling ni Mama, bahala na, mahamot ka lang. Bahala na magasto sa kulon, basta mahamot ka. Exodus 22:24. Hindi ninyo pagpamintahaan, pamati mga Ilonggo, hindi ninyo pagpamintahaan ang mga balo nga babaye
kag ang mga ilo. Kung himuon ninyo ini, kag magpangayo sila sang bulig sa akon, sigurado gid nga buligan ko sila. Bakig agid ako sa inyo, kag pamatyon ko kamo. Wow, akigid ang Ginoo. Pamatyon ko kamo sa inaway. Mabalo ang inyong mga asawa, kag mailo ang inyong mga kabataan. Butsing ganon, mabalik sa inyo ang hinimo nyo sa tao nga ginasikway inyo. So mo ini, nga ang siling nga diri, ang Diyos iyagid, pamatian ang mga hibi sang imol, nga ginkalimtan na sang sosyudad, kag ang Diyos gid ang maapin, mangangapin sa iya. So, ang ikadua, diri sa BCF, ang pagkamaida iton. Diri sa BCF, bala niyong pagkamaida iton, being peacemaker. Diri sa BCF, ga-aksyon ka pala nga may araaway, ginaariglo, ginadayan. Hindi namon gusto diri ang gamo. Bisan sa pamilya nyo, gahana balang gaaway si mister, ginatap na nananamon. Si pastora magtap na sa kung ginaaway kasing imo nga asawa, sila ni pastor, love your husband as you love yourself. Ginaayo gidayon. Wala dire ginapabayan. Madaiton. Sila gani isang Matthew 5 verse 9. Sila niya, bulahan ang mga tao nga nagapaluntad sang paghidait kay pagahat, tawgon sila nga mga anak sang Diyos. Once nga peacemaker ka, tawgon ikaw anak sang Diyos. So diri badamo na diri. Gamay pa lang nga away sang mag-asawa, pamilya, hindi na maadlawan, ariglogin na siya. Ma-recognize sila nga mga anak sang Diyos tungod nagabuhat parehas sang ila amay sa langit. Amo man ini ginahimo sang Diyos. Ang katlo nga makita mo diri sa BCF nga matistify mo ni ang pagsugid sang imo testimony. Diri ginapamangkot gid pirmi ang aton testimony. Ano bala ang ginhimo sang Diyos sa kabuhi mo? So makita mo mga testimony diri mga sari-sari. Ang pagsugid sang imo testimony, sharing your testimony, relaying how Jesus changed your life. Ano gid amo sini? Ako wala akong nahuya bisan balik-balik nga i-relay ko ang akong testimony. Kay ini ka pa matuod nga ang Diyos ang nagbaylo sini. Revelations 12 verse 11. Pero ginpierde siya sang aton kapariho nga mga tumulo, pagi sa dugo sang karnero, kag paagi sa kapaturan nga ginbantala, kag wala sila nahadlok nga magtaya sang ila kabuhi tungod sa ila pagtuo. Madaog nimo ang yawa, paagi sa dugo sang kordero, kag ang pagsugid sang imo testimony. Bala nyo, isa ni ka-armas ang pagsugid sang testimony. Hindi makadaog ang demonyo, hindi siya makakambyo kay testimony mo ini. Lastly, diri sa BCF Coronadal. Hindi kita binulagay kung hindi kita makahambal. God bless. Tama ba? Sa BCF, last word is God bless. Paglapuli, God bless. Paglakat, God bless. Pwede ini ako makatestigo nga diri sa BCF Coronadal. Ang tao diri, misami maghambal, God bless. Kag pagpasalamat. Bisan diin. Pagsakay mo pa lang sa salakyan, umpisa na pasalamat. So nag-umpisa kami ni Pastora kahapon from Marbel to Jensen nga pasalamat.
May extra lang si John John. O si John John magpasalamat. Extra. So salamat din sa inyo tanan. Nga mangin testigo kita sang kaayo sang Ginoong Jesucristo sa aton. Umpisa subong nga adlaw. Pwede pala? To God be all the glory. Amen. Sound, mic. Siyempre, mambal ako kadali sa inyo. I would like to say thank you sa inyong cooperation. Nakabaton ako sang 30,000 nga blue bills. Kag ina, siyempre, akon ibutang sa tama. Mga utod, i-share ko lang sa inyo, ha? Kay na-strike ako sa ginambal ko man. Ano gid bala ang problema sang tao? Ang problema sang tao, sakit. Bago lang ko nag-deliver sa atin isa ka young people, di na siya. Right? Di na siya. At to, okay na siya. Alright. So, pasalamat ka anay diri ang nanay kay nami testimony. Bago ko lang na-deliver siya, si Jesus hindi lang Savior, deliverer pa. Okay? Mayong aga sa tanan, ako nagapasalamat din na una sa Ginoo sa ginhimo niya man sa amon nga pamilya kay kag sa ministry nga ni sa kabuhi ni pastora, ni pastor sa mga leaders kag sa members nga the way ko mag-send sa GC sang prayer request ara dayon kag tung nang ligad nag tong Monday ang subang ko naglagnat. So, tong Friday, na ko mga ma-check up sila. 3 sila ng positive sa dengue. Ang gamay is may complication na siya sa UTI. Ang subang is nagbaba ng platelets niya. Tapos ang ikadua is complication man sa tiyan. Doon may bakterya ng tiyan ba. So, nag-decide ang doktor nga ma-admit kami gid. 3 gid sila. Pero salamat sa spiritual parents. Nag-chat ako dayon sa GC. Nagtawa ako kay mamo kung ano bang dapat. So, salamat man kay ako sa prayer and fast. Nag-intra ako. Subong gani nagakurog ang lawas ko kay siyempre na mag-uhan siguro. Kag, hambal niya, tamagid man nga, we encounter Jesus sa aton nga problema. Bako, gestan gid ako, bako, paano ni kay naga-prayer and fast ako para sa diin. Di ba ga prayer and fast kita para magpatis, mag-ano sa iya, pati nga buhi siya nga Ginoo. Siyempre ka namit magkaon, pero ang imo nga sarili bagi na convict mo nga para sa iya kag para man sa aton nga maging faithful kita sa iya or sa aton kaugalingon nga tawag sini. Nang amo to siya bako para sa diin ng prayer and fast. So kung i-admit ko ni sila, wala kit magubagid ang akon pagtuo sa iya nga siya ang nagahatag sang healing. So nagpuli kami sa balay, wala ko maging reseta nga bulong, only paracetamol para sa lagnat nila kay mainit sila. Kabot 39.9, kabot 40. So 7 lang nga 7 prayer. 7 tatlo sila. Bako gani nag-start man ang prayer and fast ko kay fast ako sa adlaw, fast man ako sa gabi. Kasi siyempre gapulaw ako, marang gutom. Gapulaw ako kasi sa ilang nga 3. Pero praise God, ginapanguyatan tagid nga, ang Exodus 23:25, nga simbahon talinggid siya nga buhi, nga matuod nga Ginoo, taganya kita sang pagkaon, lana tubig, kagkwaon niya gid ang aton mga sakit. So bako Lord, di kami ma-admit, kay masimba kami. Hindi kami kasaho nga kulang ang isa nga pamilya namon magsimba. So gindala ko sila diri sa simbahan. 3 sila, ang isa nagasakit ang tiyan, wala siya katapos kay nasang praise and worship. Nagwa siya. Kay na pala nga daan sa balay, nagambal na siya, hindi siya masimba. Balaan ko hindi to siya. Nga hindi siya magsuksok sang sapatos, nga ginasuksok niya man na. So nag-anay pa kami sa balay. Ang bako magtsinelas ka na lang, bako na basta importante makasimba kita. So pag-abot diri kay na nagalain ang pamatsyag niya.
nagwa siya. So, nami lang kay maginhambal si Lord sa maghambal ang Holy Spirit sa akon nga diin niya ni nako ang sakit niya. So dito na ano man ko, nakamuklat man ko nga nagapulaw galit siya sa cellphone. Tungod sinang keep-up ng ginalantaw nila, tag alas 3 na siya gatulog. Amba ko, Lord, makahatag ba ni sang ano sa iya? So tito ko ano kay na pag deliverance ni pastora sa iya. Nagasinggit siya, ginasakit daw siya. Ginabunggo niyang ulo niya, ginaguramos niyang itsura niya. Ginasakit daw siya. Amba ko, tuod gid man nga, kung the idolization, may idol siya nga iban. Kaya hindi gusto ni Lord nga, ma-idol ka kayo hati ang iya nga, ang iya nga pagsamba sa iya. So, dito ko nakita nga, ang yawa ya, tapak-tapako na gid ka. Kung wala ka sa iya, kung wala ka sa Ginoo. Kag thankful gid ako. Lord, salamat sa pagabuhaton mo sa amon. Surrender lang gid namo ng tanan sa imo kay tungod ara kami sa sa curse nga sa generation to generation. So, ginapray ko gid nga sa subongan ng generation, stop the curse. Hallelujah. And thank you kag salamat gid sa prayer, bako gani sa strong and powerful prayer nga matutuod gid nga buhi ang Dios diri sa BCF. Hallelujah. Thank you, Lord. Imagine, tatlo. Kag nagapati ako, it's the Lord. Ambal ko sa inyo, kung ano man ang binuhatan naton, you have to pay it to the cross. Because behind the cross, dito ka sa likod sang cross. So with Tatay Rudy, no, I keep on fighting. Fight the good fight of faith. Kinanlan, i-fight naton pagtuo. Nga mo ni siya ang makamove sa Diyos para maghimo sang iyang buluhaton. Okay, so we give God the glory na nagwa ang K-pop spirits. Unclean spirits na sila. Para may ara ka mo idea, unclean spirits. Halin sa cellphone, sabi niyo mga bata ninyo, nagagather sila sang demons. Demons are the mga sundalo sang devil, and they are there to hurt you. So muna nakaginagasingit siya, ginasakit nila ako. Nila means damo. So ang duwa ka pamangkot, I would like to ask Shinalyn to put this in Facebook para makabulig kita. The question is, have you been filled with the Holy Spirit? Napuno bala ka mo, nabutangan bala ka mo sang balaan nga Espiritu with the evidence of speaking in tongues. Please share your experience. So, nga mga speaking in tongues, hindi nakita manol. Nakabati ka mo sina diri sa BCF nagatang si pastora and all the people nga nagmature kay amo nang ebidensya nga may Holy Spirit ka. It doesn't mean wala ka mo Holy Spirit, wala lang na-activate. So ang duty ninyo, the job is punoon, siling gani sa Book of John nakita, siling niya dito punoon daw ang jar sang tubig. Amo to ang first miracle ni Jesus sa wedding at Cana. Din ina, chapter 2. Sinya po noon daw. So during that time, si Jesus, ara dito si Mary kag ang disciple. Ang mga servants, amo lang to kabalo, nga tubig ang binutang nila sa tapayan. Tapos siling niya, dalaan ninyo sa master of ceremony or banquet. Pagdala nila, na shock sila nga alak ang ilagin inom. So therefore, ano ang revelation dito? Pag servant ka, makakita ka sang milagro. Revelation, come on, stomp your feet. Encounter mga utod. Amo tong amon nga seminar
nga ang seminar naton is for you to encounter God. Kasi ang Diyos hindi mo makita, pero makita mo siya sa iyang binuhatan. Ang dagat, ginbuhat niya na clear. Nga may ara nga waves because may Holy Spirit. Ayon sa Bible, ang Holy Spirit amo ini si Jesus, napatay pero nabanaw liwat. Nagbalik in the form of the Holy Ghost. So karon, amo ni siyang ebidensya nga may Diyos, kay may waves, may hangin. Ang Diyos nga hindi makita, nagapakita. Amo tong gina-encounter naton. So hindi lang nasa dagat, sa sakit, nakita niya nila kaina kung paano nga ang pulong sang Ginoo, which is God Himself. John 1, God is the Word and the Word is God. You speak the Word and the Word who is God will manifest, mamanifesto siya sa ginadeliver mo. Kag makita mo, siya lang ang makapalayas sang demonyo. That's why I choose 21 days again kay wala nakuha sang first batch. Kay kung tani nakuha nila kag nagsunod sila, hindi sila nagwatak-watak. So John 1 to 21 ang aton nga pagkaon spiritually when we do the fast. So by the way, liwaton ko ang sakit halin sa ginakaon. In the beginning, 2 ka 3. Ang kwarta, 3 lang na. Halina sa 3. Ang bills nyo. Druga, halin sa 3. Soft drinks, halin sa 3. Tanan nga ginakaon naton, halin sa 3. Amo na, ngambas ang Diyos, do not eat the tree of knowledge of good and evil. Worldly, nga ang tubig, ginabutangan sang color. No, syempre, gainuman gani ako. Pero I know, nga hindi ka dapat magpatama. Kinanlan unahon mo ang tree of life. Bago ka magkaon sang tree of knowledge of good and evil para hindi ka madutlan. Hallelujah! Stamp your feet. Pasensya na kamo gasinggit gid kuya kay ti siyempre kung makakita ka gani sang milagro maano ka ay hu. Amo na imo yambal. Okay nami ilonggo no. So ano ang imuon para ma-filled ka, para mag-tongues ka? Kay daw intimidated ang iban sila gatong sa kuwala. Punon nyo daw ang jar, ang inyong tagipusoon sang pulong, tubig. Kaya kung mapuno na siya, ang pulong mapuno, diri wala na space, that's why ang chismis. That's why hindi ka tamad kung puno ka sa pulong. Kita mo kabwebs, hindi lang amo ning limpyuan mo, sa kabwebs makita mo, tanan makita mo. Ang tanan nga mga malaot, makita mo. Kay napuno ka sa ang pulong suga. Amo na ang makuha mo sa John 1 to 22. So 21. Every day may ginakaon kita dapat kung mag-fasting. That's why it's not good for you to fast by yourself. Hinanlan halin gid sa leader para malalayan ka mo. Agud to along the way sa journey, may leader gid. Hallelujah! Hallelujah! So nga, nag-fast kita. Simple lang, si Jesus nag-fast. Are you following Jesus? Kung nag-follow ka saya, hindi lang tong kanta-kanta, kundi kung ano ang ginimo niya, himuon taman, nag-pray and fast siya. Kag nagsiling siya, tingala mga disciple, nagreklamo ang nagdala sang bata niya, Jesus, gindala ko sa disciple mo ang bata ko, ay tana na layas ang demonyo. Siyempre napahiya mga disciples. Nagkanto sila kay Jesus. Jesus, nga wala naglayas. Ginahimo man namon ang imo ginahimo. Nga wala naglayas ang demonyo. Ang sabat ni Jesus, ano sabat niya? Mapalayas nyo lang na ang demonyo kung nag-fast
ka mo. Prayer is good. Pero mga muyo lang ka mo, Lord Jesus, ang demonyo hindi tana magpalagyo. Hindi siya magwa. Kay man, ang spirit ang makapagwa. That's why, nagatangs kita, ginapagwa ta ang spirit, ang Holy Spirit ang mag-take over, kag makita mo sa duwa mo kamata, nagaguluwa sila, kaya hindi sila kagwanta sa presensya sang Espiritu nga Diyos. Hallelujah! Subo nga aga, natagaan ko gid kamo sang added because gusto ko mapauli kamo, kilala nyo inyo kaugalingon. Siling ko 777, perfect. No, unang number ni Nora. 7 is perfect number. First day, 7. Ikadua ang 14, 21, ikatatlo kadlaw. On the third day, he rose again. Ano ang matabo sa aton sa first 7? May mga struggles kita. Sakit, malingin ang ulo tatanan. Ngagagwa ang batasan ta nga mainiton ulo taga. Inaaway kita. Part na. Kaya para makita mo imong ikaugalingon, ginapagwa sang imo lawas, ang tanan mo nga kinaon, ang tanan mo ginpasulod, mga buyayaw, mga kunano, nagaguruwa siya sa first 7. Ikadua nga 7, on the 14th day, is the day of infilling. Nalimpyuhan ka na, ikaduha nga adlaw, malimpyuhan ka na. Ma-feel ka na. Kay man, John 1 to 21, ma-feel ka na. 14. On the 14th day, medyo napalagyo na si Satanas sa imo. Medyo threat ka na sa demonyo. Palakpak. On the third day, there will be a transformation. Karon, hindi mo na, wala ka na natinag sa mga Coca-Cola, hindi ka na matinag sa mga kape, hindi ka na matinag sa tanan nga bagay nga nagahatag sa imo halit. On the third day, you rose again. Hallelujah. So, salamat gid. Ikadua nga question, Shinaline, I want you to put this into pati itong mga pictures naton para timely gid ang aton nga testimony as a BCF. Have you become a bold witness for the Lord Jesus Christ, sharing the gospel? Mga utod, bisan layo na kamo, hindi na kamo kalabot sa inyong mga sala. Layo-layo na. Kalibutan na nabtan nyo sa mga sala nyo. Good news, ang gospel. Makabalik ka pa. Jesus is the gospel. Hallelujah. Kapuyon kamo kapakasala. Si Jesus ang gospel. Batunan nyo lang ang may nga balita nga si Jesus nagkari para salbaron ka. Stamp your feet, shout. That's why nga bold ka maghambal because nagagwa lang siya. Hindi siya ginapilit, basta punoa lang. That's your job, punoa lang sang pulong. Hindi pag-memorize agad, basta basaon lang ang Bible, basaon lang ang basahon, pag puno ka na, ang Holy Spirit na ang maghulag. Ang takuri mo, puna ka tubig. Kaya ang power sang Diyos magpakulo. Once nga kulo, ang trip sang imo takuri, halin ni diri sa belly. Ginpamangkot ko kay na ang bata ni ni Jisame, siling ko. Nakasala kaga, naniga siya dayon. Kilala biya ko sa demonyo. Nakasala ka, nagpiyong siya dayon ka nagsinggit. Kaginapambal ko siya, Jesus, no. Wow, English. So kinahanglan mag-English ako. K-pop, English, Korea. Annyeonghaseyo. Ambal ko sa iya, anay gid kita dire, K-pop ka, ari mo. So you see, the power of God, which is the word of God, can stop the devil. He can stop the devil working in your life. Hindi kita diri simba-simba lang. Kinahanglan may ebidensya kita. So duwa ka questions na sabata from 1996 ginahimo na sang BCF ang pulong.
We will not just do the talk, we live the talk. Hallelujah. We will just walk in the light. Hindi. Live with the truth so that you will become like Jesus. Lastly, mga utod, salamat sa Ginoo. Nagbago ang akong bana. Hindi man lalim ang akong discipleship training sa iya. Hindi lalim. Damo away. Muna sa mag-asawa, sweet, gamay, nubinta, ginang away. We should not be a liar. Yung bata sa mga bata, nga hindi puro kilig-kilig na. Kilig-kilig, kidig-kidig. Hindi, puro na encounter, battle ang marriage. Bisan gani, girlfriend pa lang kag boyfriend, galabuanay. Ayan pa kung magpakasal ka na. Alright, naintindihan ninyo? Lastly, kingdom. Si Jesus, amo ni sa English karon sa gabi, si Jesus, ang dala niya kingdom. Nagkadto siya diri, naglakad-lakad siya. Inambala niya, Philip, nag-choose siya, nagasunod sa iya. Pagsunod sang disciple, they too receive the power. Kag sila nakaron hasta subong sa generation naton may galayhans na daw si Jesus ari lang gyapon dere. Why? Ano ang dala niya? Kingdom. Ano ang nadula sa tawo? Power and authority. Tanan kita gusto ta may power and authority. Because amo nang nadula sa aton. Si Jesus ang nagbalik para i-install liwat ang power kag ang authority sa imo. Do you agree? That's why ang tao nga wala Jesus, patay. Ang tao nga may Jesus, buhi. Amen. Hindi kita dapat mahadlok, hindi kita dapat mahuya, hindi dapat nakasipir ang bata. When we speak Jesus, the demons will tremble. They will tremble and they will get out from your premise. Nagahalin ang mga demonyo when you speak Jesus, especially follower ka. Kag ang isa pa nga nadula sa aton, power and authority, dominion. Duha ka tree. Amo na hindi niya kita magkaon sang tree of knowledge of good and evil. Gusto niya tree of life, anay. Para kung tree of life, paglakat mo, pag inom mo sang poison nga Coca-Cola, hindi ka apekto sa imo nga mga dugo. Pagkaon mo ka candy, hindi siya magkadto sa kidney. Kay may ara controller. The power of the gospel. Unahon tagid ang pulong. Wala ko nagsiling, hindi ka mag-inom, hindi ka magkaon lechon. Ang bala sa imo tupad, hindi habhab. Kontrolado. Kay kita ang ga-control sang tree. Hindi ang tree mag-control sa aton. Amo ni mga drug addict. Kontrolado ka mo sang tree. Sang tanom nga tree. Can you imagine? Arada tanan sa tree ang aton nga kabuhi. That's why ikaw man daw tree nga tanom. Gusto sang Ginoo, bunyagan mo ang imo kabuhi pagi sa tubig, living water, and so that you will sprout, bear much fruit. Hindi religion ang ikadto ni Jesus. Ang ikadto niya diri, balik sa imong authority mo over sickness. Hindi kita mag-bow down sa sakit. Dapat sa dalom siya sang tiil ta, di bala? Sa dalom sang tiil. Shall we all stand? Hallelujah. Duha ka question na sabat ta. I would like to say again, thank you sa mga nag-donate sa inyong 1,000 bill. Siyempre, naka-donate kita dito sa aton duta. May ginabakal kita nga VCF na naman nga duta. Palakpakan nato ang Ginoo. So, namigid ang kwarta mo, dugo mo. Pakihambal sa aton nga mga may korupsyon. Ang bala sa imo ay korupsyon ka pa. Gaulat ang kidney, trouble. Gaulat ang blood transfusion. Ang bala sa imo tupad, hindi ka magpa-transfuse. Ang dugo ni Kristo, enough na sa aton. Hallelujah. Hindi lang kita makasala. Muna ambal ko gani kay Vice Mayor. Ko Vice Mayor, ang budlay sa amon, wala kami ang amon nga pundo, amon ang pundo sa government. Saan? Mabatian niya pa ni. Diri ni sa office ko ginambal. Ang budlay sa amon, Vice Mayor, hindi kami kapangawat.
Kaya kung kapangawat kami, ano man ang kawato naman sa basket. Kaya kung mangawat kami, hindi na kami magamit ni Lord, matumba kami iya. Namati ka mo, mugani, corruption is not for us. Corruption is for the world. Makita ninyo, wala pa ng iban karon, maabot ginadlaw ang bayad. Dugo to dugo. Ang kwarta ninyo ginatag diri, I see that as a blood. And it should be connected sa dugo ni Kristo para ang inyo nga mga katas sang inyo pinaghirapan, He has the power to multiply. Hallelujah! Hikay mo na, hindi ka magkasakit sa dugo. Amen. Testingin nyo, pangawat, brahe. Kay may bayad. Hindi ka di kagwa di sa duta, ang way kakabayad. Lift up your hands. I want our pastors to share this oil. Gusto ko kamo mabutangan bisan. The oil represents the Holy Spirit. When the Holy Spirit is present in you, the devil has no power to attack you. It's only that tanan nga ma-associate pastors, mga leaders, please, pagwaan nyo inyo oil, put oil sa kawada isa. Kay kadamo kamo, hindi ko kamo mabutangan tanan, but I'm here. My oil is filled with the prayers in faith, with the blood of Jesus. Come on everybody, pamutang na kamo. Bilisan natin, nandyan na ba kayo? Father, the same, the Holy Spirit. Lord, I thank you for this oil. Ikaw ang kamot mo ang gabutang sa agtang nila kay siling mo. Lay your hands to the sick and they shall be healed. Kag Lord, ang ilang pagpakamaayo which is blessing spiritually, mabato nila subo nga aga. Ikaw gid Lord ang nag-authorize sa amon nga i-channel ang imo nga blessing. Puno pati ila pamilya, Lord, mag-agay ang oil pakadto sa inyo next generation. You shall be healed. And the power of the Holy Spirit, not by might nor by power, but by the Holy Spirit, you will be healed today. Ano man ang mga kabugaton ninyo, i-lift up ninyo, and the oil will consume that, the Holy Spirit. He is the mover. I-move niya ang inyong mga problema. Tandaan niyo, ang problema mag-agi lang, mga utod. Do not stick on the problem. Ang kabuhi naton season, gani ang problema from one problem to another. You believe nga mag-agi lang ini, hold on and press on, kag magpati kita sa Ginoo by reading His Word and following His steps. Surely we all be healed. I want the Philippine flag here together. Halarabashikarayarabashanda. Okay, so we are on 21 days fast, Daniel's fast. I know, ikaapat pa lang kaadlaw damo na milagro nga nagakatabo. I believe, I am so excited nga madamo pagin, palapit. So lift up your hands, kay may oil na kamo, may Holy Spirit na kamo. I believe that He is active right now. Lift up your hands. It's your responsibility to pray for the Philippines, where you are at. Hindi aksidente nga Pilipino kita. Ginbuhi kita sang Diyos such a time as this and such a place as this, Philippines. Kag nagapati kita, nga kita ginpadala sang Diyos diri sa Pilipinas para magamit kita sang iya nga plano. As you lift up your hands with your faith together with the live streamer, I pray for our global family, to pray for our country. Wherever you are, maybe other countries, this is your duty if you are Filipina, to pray for the Philippines and all for the believers, whether you are in India or whatever nationality you are in. You please pray for our, and also we shall pray for your nation. And God's will is for all of us to bow down to the one who is the King of Kings and the Lord of Lords. There is no change here in our Philippines. There is a change when God intervenes in our Philippines. Heavenly Father, you are a fair and just God, and we acknowledge you as the ruler of our nation. You are the King of all kings. We pray for godly and just leadership, integrity and transparency in our government.
and leaders who have fear of the Lord as you reign in the Philippines. They are listening right now. The demons are listening in our government. And in Jesus' name, we command Satan, devil, demons to get off from the Philippines. You will remove evil leaders, Lord, and your righteousness will reign. We pray for our spiritual awakening and unity for the Filipinos. We pray for spiritual awakening and unity for the Filipinos. Open their eyes and see and acknowledge that no idols, no K-pop, no Netflix, no other idols and carved images can save us. Only you are the Lord Jesus Christ. In Psalms 22:27-28, all the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all families, ang tanan nga pamilya sa nasyon namon, shall worship. Simbahon ka sa Espiritu kag kamatuoran. Amen. Ang imo nga leadership, ang imo nga kingship na belong sa amon, sa Pilipinas, kag sa ibang nga country, kag ginagarule ka over our nation, Philippines. Our Philippines is a sending missionary nation, belong to the Lord. Lord, salamat. Send us. Padala kami, Lord, sa bilog na kalibutan to spread your gospel, the good news of salvation. Thank you, Lord. We are engaged in the project of salvation. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Live for love. Mga buhi kita sa pagpagigugma. Live for love, brother. Ang aton nga pagigugma. Abi ang bala sa imo, palangga ka sang Diyos, ginagugma ka sang Diyos. Live for love, brother. Live for love. Okay. Alright, everybody. Uyatay kita kamot. Bilang isa ka Pilipinas, ang mag-asawa, ang mga tanan kita. Ang Diyos pagigugma. Only God can fill this world with lasting peace. Only God can give the strength to stand the test. Only God can take every fall. God is love. Light the darkened path of the weary soul, that he may live once more. Magpamilya, uyatay ka mo. Look for God. True happiness. Look for love. Once you find God, you have the best. Look for love Look for Jesus. Find the truth. that takes away the doubts, that drives away the clouds, and sets your spirit free. Live for God, and love in your heart. Each passing day you live for love, And God will surely guide your destiny with this love. Father, the wonders of passion never revealed. Spread this God. Spread Jesus. Praise and magic praise. Live for love. Together we will live without fear. Believe in love. That hate may disappear From every heart, share this love. Share. Of its pleasure. Share Jesus all over the world. Live for love. Live for love. You and I. Live for love. Together. Live for God. There is no fear. Believe in God. Believe in Jesus. From every heart, share this love, but all splendor. Fight for love without surrender. Live for love. Live for love. You
Kiss your neighbor. Hug your neighbor with the love of the Lord. Yung mga balas. Alright? So, adlaw-adlaw kita karon. Dali na kamo di. We say, victory for every services that we have. Hallelujah. Dali na kamo diri. Later, I would like to lay my hands to all those who are sick, like Tatay Rudy. We're going to pray for you, together with the leaders. Adlaw-adlaw. Romel? Romel, dali. Bisan mo sa mga panahon, bisan mo sa mga ginagawa, bisan mo sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw ang may lain pa. Bisan mo Sa mga sitwasyon, ikaw lang ang ikaw ang may lain pa. Wala kay sasama, 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 wala kay sasama. Bisan sa mga higayon, bisan sa mga sitwasyon, ikaw lang ako ang Bisan mo sa mga panahon, bisan mo sa mga higayon, bisan mo sa mga sitwasyon, ikaw lang ako ang bisan mo sa mga panahon, bisan sa mga higayon, bisan sa mga sitwasyon, ikaw lang ako ang ikaw ang may lain pa. Bisan mo sa mga
Bisag unsa mang higayon, bisag unsa mang sitwasyon, ikaw Mayong aga sa inyo tanan. God bless us all. Amen.